Ito po ang balita na para sa inyong kaalaman o dapat yung malaman. Okay? Alam ba ninyo na ang mga maestrado or mga justices ng ating Korte Suprema, including Chief Justice, sila po ay lahat impeachable official. In other words, pwede rin silang kasuhan ng impeachment, reklamo sa impeachment, at pwede rin silang ma-impeach kung kinakailangan. Kaya ko po ito sinasabi dahil sa nangyari po ngayon sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay nga po ng issue ng impeachment ni Sara Duterte, nagpalabas sila ng desisyon o ruling na technical ang Kongreso at sinabi nila na labag sa batas or unconstitutional ang proseso ng complaint at impeachment laban kay Vice President Sara. Dahil dyan, kayo pong mga mamamayang Pilipino, tayo dito, lahat tayo ay merong karapatan. Kung kayo po ay merong nakitang pang-aabuso o nakikita niyong mali na ginawa ng Supreme Court Associate Justice at sa tingin ninyo pwedeng maging ground para mag-file kayo ng impeachment laban sa mga maestrado ng Supreme Court, pwede po yun. Huwag kayong mag-alala. Alam ng Korte Suprema na sila ay impeachable official din. Ang pagtaya o pananaw na merong nilabag na batas o pang-aabuso sa kapangyarihan ang lahat ng impeachable official, yan lang ay mapapatunayan kung magpapile kayo ng kaso at aabot sa trial ang issue. Kaya dahil po dyan sa ginawa ng Korte Suprema, kung kayong mga nanonood, nakikinig dito sa aking channel, meron kayong ground para kayo mag-file ng impeachment, subukan nyo. Hindi po masama yan. Obligasyon at karapatan po yan ng mga Pilipino. Parte yan ng due process. Parte yan ng paghahanap ng katarungan. Kung sa tingin ninyo, walang katarungan kayong naramdaman at kung bakit. At sa tingin nga ninyo ay may pang-aabuso sa kapangyarihan, kahit sino, pwede nyong ireklamo. At pag nag-file kayo ng complaint sa laban sa mga Associate Justice ng Supreme Court tungkol sa isyong ito at inendorso ng congressman yan, kahit isa o dalawa, darating po yan, magkakaroon ng proseso, magkakaroon ng hearing, at pagka nakakuha ng enough number para i-transfer ang article of impeachment sa Senado, yan ay mangyayari. Kaya ko ito pinapaliwanag, hindi ko kayo inutusan. Pinapaliwanag ko lang ito para at least meron kayong paraan kung gusto nyo. Meron kayong magagawa kung gusto nyo. Kasi ang isipin, baka iniisip ng iba, ay naku, mga justice yan ng Supreme Court, mahirap kalaban yan. Naku, mga maestrado yan, powerful yan. Hindi po pinag-uusapan ang kapangyarihan o powerful o mayaman o mahirap. Pagka po may nakikita kayong pang-aabuso, yan ay inyong gawin na basihan para din ireklamo. Pabor din naman sa mga maestrado yan eh. Kung sakaling mag-file ng impeachment naman sa kanila, di sasagutin nila. Kapag ka nagkaroon ng hearing, pag nagkaroon ng tamang proseso. So, yan po yung magandang impormasyon dun sa masamaan loob. Kasi alam ko, naramdaman ko, may mga comment na mabasa ko sa comment section, galit na galit sila, nawala ng pag-asa. So, para magkaroon ng pag-asa, yung inyong karapatan sa ilalim po ng batas, pwede po nyong gawin yan. Okay? Para ho sa inyong kaalaman. Yan eh, walang pwedeng magbawal kung magpapile ka ng kaso laban kaninuan. Walang pwedeng humarang o magbawal kung karapatan mong gustong gawin basta dumaan sa proseso. Ayun, okay? Di ba? Para nang kayo may idea. Akala nyo kasi dahil Supreme Court yan, wala na kayo magagawa. Meron pa rin. Okay? Kalayaan, katarungan, at katotohanan. Aba? KKK pala yan. Kalayaan, katotohanan, at katarungan. Yan ang mukhang bitin na bitin tayo dito sa kaso ni Sara Duterte. At yung yung tatlong K na yan, yan yung dapat hindi mawala. Ay mukhang dahan-dahang nawawala na dito sa ating bansa. Kasi lahat yan mahalaga. Kalayaan, katotohanan, at katarungan. Mahalaga po yung triple K na yan. Pag nawala ang kahit isa dyan, hindi na ho mararamdaman mo ang tunay na demokrasya.
Pero sa akin pong opinion, mukhang dahan-dahan pong nawawala eh. Kaya dapat huwag mawala. Ilaban nating malakas, lumakas ang 3 K na ito. Dahil parte ng demokrasya ang katotohanan. Parte ng demokrasya ang kalayaan. Parte ng demokrasya ang hindi lang katarugan, kung hindi ang paghahanap po ng kaliwanagan at paghahanap po ng papairal ng karapatan. Lahat doon, nandyan yan eh. Ano inyong masasabi dyan? Okay? Pwede kayo mag-comment, react. Okay lang po. Sunod na pag-usapan natin, Malacanang, meron bang magagawa at dapat gawin? Kaugnay pa rin po ng posibleng hindi man iringan, pero magpapalitan ng mga opinyon ang Kongreso, Senado at ang Korte Suprema. Merong 3 branches of government: Executive Department, Legislation at Judicial. Ngayon ang Judicial at ang mga legislator ang posibleng may uminit na issue matapos nga hong kinabing labag sa batas ang ginawa ng Kongreso sa impeachment ni Sara. So, ang tingin ko, merong dapat gawin. Hindi lang magagawa. Merong dapat gawin ang Office of the President. Kasi ang nakasalalay dito, nawawala yung tiwala ng taong bayan. Mahalaga po sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, local and national. Dapat yung tiwala ng taong bayan ay pangalagaan, huwag masira. Dapat laging malakas yan. Yun ang obligasyon ng Office of the President. Kapag nagbabanggaan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, especially ang mga legislator at ang Korte Suprema, ang epekto at latay nito ay sa demokrasya at ang ating mga mamamayan. Yun ang dapat pangatawanan, panindigan, ilaban ni Pangulong Marcos as President ng Republika ng Pilipinas. Kung kinakailangan kausapin ang Kongreso, Senado at Judicial Body, bakit hindi? Sa kapakanan ng taong bayang huwag mawala ang tiwala. Kasi pag natuluyang nawala ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno o ahensya ng pamahalaan, useless na ang pamahalaan, mababaliwala ang gobyerno. Mahirap yun. At yun ang obligasyon na gawaan ng paraan ni Pangulong Marcos, palakasin, patatagin, at huwag payagan, pahintulutan, madiskaril, mawala ng lubusang tiwala ang taong bayan sa justice system at iba pa. Dito ho sa nakikita nating magkakaiba na mga nangyayari between Congress at the Supreme Court, between Senate or Senador at ang Korte Suprema. Mabigat pong labanan ito, mabigat pong debate ito, mabigat pong issue ito. Kaya sana sa tamang pamamaraan, at ako naman may nakikitang tamang pamamaraan at magagawa, ayusin na ni Pangulong Marcos ito bago mahuli ang lahat, bago lalo pang maging malala ang sitwasyon ng iringan. Ayusin na ito. Alam ng Pangulo kung ano dapat gawin. Hindi natin kailangan turuan. Ang sinasabi ko lang dito sa aking personal na pananaw at opinyon, merong obligasyon at kayang gawin, dapat gawin ng Pangulo ang pabor at makakabuti sa taong bayan o mamamayang Pilipino. Please like and share, subscribe and follow.